Narito ang listahan ng mga sikat na artista na nasa 80 years old at pataas na ang edad. Ating balikan ang kanilang mga naging kontribusyon sa showbiz at kamusta na sila ngayon. The Philippine Showbiz List presents mga artista na 80 years old at pataas. Si Eddie Gutierrez sa isang dating matinee idol. Ipinakilala si Eddie sa Handsome 1959. Ikinasal siya kay Annabel Rama noong 1980 at nagkaroon sila ng 6 na anak. Nagkaroon din siya ng 2 anak mula sa mga dating karelasyon. Si Eddie Gutierrez ay kinilala sa mundo ng Philippine entertainment bilang ang Elvis Presley ng bansa. Ang isa sa kanyang mga huling proyekto na ginawa ay noong 2015 sa pelikulang Felix Manalo. Bago lang na maklear si Eddie sa prostate cancer pagkatapos niya mag-undergo ng operasyon noong August 2021. Nagkaroon rin siya ng knee replacement surgery noong 2018. Sa pagpanaw ng veteran actress na si Susan Roses kamakailan ay naging emotional si Eddie sa kanyang eulogy para sa kanyang dating leading lady. Si Rosemary Hill ay pinanganak noong March 9, 1942 at nakilala sa kanyang pagganap bilang rich socialite villainess. Ikinasal siya kay Eddie Mesa noong 1960s. Isa sa kanyang mga most remarkable na pelikula noong 1970s ay ang Burlesque Queen. Matapos ang iwanan ng showbiz noong 2004, bumalik siya sa pag-arte noong 2018. Isa sa kanyang huling proyekto ay sa ngayon at kailanman noong 2018. Si Maggie de la Riva ay pinanganak noong September 3, 1942. Si Maggie ay isang actress at former beauty pageant queen. Una siyang lumabas kasama si Joseph Estrada sa Istambay. Si Maggie ay isang rising young ABS-CBN television star noong 1967 nang makidnap siya. Noong March 6, 2017, na-report na sinabi ni Maggie na ang death penalty ay kailangan na maging parte ng batas sa bansa. Si Marita Sobera ay pinanganak noong June 18, 1941. Siya ay isang LV and Pictures contract star noon. Pinakasalan niya ang former varsity basketball player ng San Beda College na si Reynaldo Boy Rojas. Gaya ng maraming senior actresses, pinagpatuloy ni Marita ang kanyang paglabas sa mga serye gaya sa Malaala Mo Kaya at Pagpakailanman. Parati siyang gumaganap bilang isang ina o lola. Masayang namumuhay ngayon si Marita sa kanyang bahay sa Executive Triangle ng BF Home sa Parañaque City at busy parati sa kanyang spiritual activities sa kanyang parish work. Si Luz Valdez ay pinanganak noong September 9, 1940 sa Olongapo. Siya ay kinasal kay Robert Campos. Si Luz ay nakilala para sa kanyang pagganap sa Kayo ang Humatol, The Good Daughter at Ang Mga Lawin. Isa sa mga huling teleserye niya ay ang The General Daughter sa ABS-CBN at The Gift sa GMA Network. Si Perla Bautista na ipinanganak noong February 18, 1940 ay isang multi-awarded actress. Lumabas siya sa mahigit 200 movies at TV shows. Nanalo siya ng Best Actress Famous Award para sa Markang Rehas. Nanalo rin siya ng Gawad Urian Award for Best Supporting Actress para sa Anak ng Cabron. Sa edad na 17, si Perla ay napasama sa LV and Pictures kasama ng mga teenage stars noon. Formal na pinakilala siya sa pelikula na Eddie Jr. Detective. Lumabas rin siya sa mga pelikula gaya ng Malvarosa, Casa Grande, Venganza, Black Beauty at Kilabot sa Barilan. Isa rin sa mga huling proyekto niya sa telebisyon ay sa seryeng Pamilya Ko. Si Robert Arevalo na ipinanganak noong May 6, 1938 ay isang aktor at direktor at nakilala sa kanyang pagganap sa Hubad na Bayani, Ang Larawan at Sinong Pipigil sa Pagpatak ng Ulan. Pinakasalan niya si Barbara Perez. Ang married life ni Robert at Barbara ay kailanman hindi nasangkot sa mga chismis sa showbiz. Masasabi na sila ay isa sa entertainment industry's most endearing couples on and off camera. Ngayong August 2022 ay ang kanilang 60th wedding anniversary. Si Robert ay isa sa mga bida noon ng afternoon soap ng GMA Network ng The Millionaire's Wife. Si Barbara Perez ay pinanganak noong January 4, 1938. Tinawag siya noon bilang ang Audrey Hepburn of the Philippines dahil sa kanyang doe eyes, pixie face, swan-like neck at 19-inch waistline. Sa Amerika, lumabas rin siya sa No Man is an Island, isang 1962 Hollywood movie at nakasama niya si Jeffrey Hunter. Si Barbara ay lumabas sa mahigit 75 movies at mga palabas sa telebisyon simula pa noong 1956. Gumawa siya ng mga pelikula gaya ng Pagdating ng Takip Silim, Chabacano, Pampangenya, Gigolo, Ate Barbara, Kalabog and Bosyo at Tatlong Ilaw sa Dambana. Lumabas rin siya sa TV sa ABS-CBN serye na Budoy at Kahit Puso'y Masugatan. Noong 2018, pagkatapos ng 5 taong pagpapahinga sa showbiz, bumalik siya sa GMA Network series na Sherlock Jr.
Si Pilita Corrales ay pinanganak noong August 22, 1937 sa Cebu City. Siya ay isang Filipina pop singer-songwriter, actress, comedian, at television presenter. Tinatawag siya bilang ang Asia's Queen of Songs at nakilala sa kanyang rendition ng Kapantay ay Langit na naging signature song niya kalaunan. Si Pilita ay isa sa mga most successful Filipino musical artist noong 60s. Isa rin si Pilita sa mga unang female artist na nag-top sa Australian pop music charts. Tinawag din siya bilang isa sa mga great dames of Victorian radio and television at may isang kalsada na pinangalan sa kanya sa Melbourne, Australia. Si Pilita ay may dalawang anak, sina Jackie Lo Blanco at Ramon Christopher Gutierrez. Kahit lagpas na 80 years old na si Pilita, pinagpapatuloy pa rin niya ang pagiging aktibo sa pag-arte at pagkanta. Ang 84 years old na si Celia Rodriguez ay pinanganak noong March 17, 1938. Lumabas siya sa mahigit 130 movies at television shows. Nanalo siya ng 4 na famous awards para sa pelikulang Kulay Dugo ang Gabi, The Passionate Strangers, Lilette at Magnifico. Nakatanggap rin siya ng isang award for Best Supporting Actress sa Metro Manila Film Festival para sa pelikulang Bulaklak sa City Jail. Si Celia ay nakilala bilang Queen of Contrabidas at more than 50 years na siya sa showbiz. Naging malaking bahagi si Celia sa mga proyektong Darna dahil 4 na projects ng Pinay superheroine ang nagawa niya. Ang isa sa kanyang huling proyekto sa TV ay bilang si Lola Biring sa drama series ng GMA7 na Haplos at sa Anak ni Waray versus Anak ni Biday. Si Joseph Estrada ay pinanganak noong April 19, 1937 sa Tondo, Manila. Noong kanyang 20, sinimulan niya ang kanyang karera bilang drama actor. Ginampanan niya noon ang mga roles na kontrabida. Ginamit niya ang stage name na Joseph Estrada. Tinawag din siya sa palayaw na Erap, na slang word sa Tagalog ng salitang pare, na mula sa kanyang kaibigan na si Fernando Poe Jr. Napangasawa ni Erap si Luisa Loy Pimentel Estrada. Nagkaroon ng maraming anak si Erap at ang iba ay sa ibang mga babae. Si Erap ay pumasok rin sa politika at nahalal bilang mayor, senador, vice-presidente at nanalong presidente noong 1998 presidential race at naging mayor ng 2 termino sa Maynila noong May 2012. Ang 85 years old na si Erap ay sinugod sa ospital noong March 28 at nagpositibo sa COVID at gumaling naman pagkatapos ng ilang linggo. Noong lamang nakaraang buwan, ang former president ay napili bilang isa sa mga 2022 awardees for promoting Philippines-China Understanding Hall of Fame honorees. Si Caridad Sanchez ay pinanganak noong August 1, 1933 sa Cebu. Ikinasal si Caridad kay Vicente Babaw at may 2 anak sila, sina Cathy Babaw at Alexander Joseph Babaw. Nabiyuda si Caridad sa edad na 47 at pinalaki niya ang kanilang mga anak na mag-isa. Bilang isang professional actress, gumawa siya ng mga Visayan films at napasama sa maraming TV shows bilang supporting roles noong early 1960s hanggang 1970s. Tumatak ang kanyang mga supporting roles sa mga drama at comedies sa mga manonood. Ang huling regular project na napanood si Caridad ay sa serye na ika-6 na utos ng GMA Network noong 2016. Kamakailan ay naiulat na malakas pa ang veteran actress. Ayon sa anak nitong si AJ Babaw, na kasama niya sa bahay at nag-aalaga sa kanilang ina, malakas na malakas ito physically, bagamat nagiging makakalimutin ito dala na rin ng edad. Si Gloria Romero ngayon ay 88 years old na at isa siya sa most celebrated stars sa Philippine cinema na may career na umaabot na mahigit 60 years. Ayon kay Gloria, nakakatulong sa kanya na ang ginagawa niyang trabaho ngayon ay kailangan nakasama ang mga young up-and-comers. Last year, nag-viral ang emotional reunion ni Gloria at na kanyang dating guro. Isang centenarian ang guro na si Lola Virgie at nag-reunite sila ni Gloria sa GMA Public Affairs Show na Tunay na Buhay. Si Delia Razon ay pinanganak noong August 8, 1931 ay ang Filipina actress na pinanganak sa isang German father at Filipino-Spanish mother. Sumikat siya sa love team nila ni Rogelio de la Rosa. Pinakasalan naman niya si Aurelio Reyes at nagkaroon ng anak na si Rhea Reyes na pinakasalan si Ray PJ Abellana. Si Delia ay ang lola ng aktres na si Carla Abellana. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!